Abante. Radyo Balita. Ngayon. Magandang tanghali po mga kaabante. Samahan niyo po ako ngayong araw sa paglalahad ng mga huling kaganapan sa 2025 national and local elections dito sa Your Voice Election Coverage. Muli pong upo bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos italagang panalo sa 2025 midterm elections ngayong araw. Upo naman ang kanyang anak na si Baste Duterte bilang vice-alkalde ng lungsod. Ang dating Pangulo ay kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands dahil sa di umano'y crimes against humanity. Samantala, pasado alas 11:30 kanina nang makumpleto ang transmission ng elected returns mula sa 1,173 na clustered precinct sa Davao City. Matatandaang nagsagawa ng manual transmission ng ilang presinto sa Davao City matapos bigong makapag-transmit ng election returns. Pasado alas 9:12 naman kaninang umaga nang mag-resume ang sesyon ng Davao City Board of Canvassers. Samantala, isang patunay umuno na nais ng publiko na pabalikin si Digong sa Pilipinas at isang total rejection umano sa administrasyon ang tangka nitong pagtanggal sa legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po yan sa legal counsel nitong si Nicolas Kaufman. Para kay Kaufman, overwhelming umano ang napakalaking boto at suporta na natatanggap ni Duterte para sa 2025 midterm elections. Samantala, umabot naman sa 4 na po ang naitalang insidente ng vote buying sa bansa. Ayon sa Philippine National Police, sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi niya PNP-PIO Police Colonel Randolph Tuanyo mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang naitalang vote buying. 89 mga suspect sa vote buying, habang 4 na po ang naaresto. Pinaghanap pa nila ang iba pang sangkot sa insidente. Sa iba pa pong balita, inaasahan na uuwi na ngayong araw ang mga pasahero mula sa kani-kanilang probinsya pagkatapos ng botohan nitong Lunes. Ngayong araw nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. At as of 9 a.m. kaninang umaga, umabot na sa 52,468 ang naitalang pasahero sa terminal. Batay naman sa datos ng PTEX, umabot sa kabuuang 1,398,038 ang naitalang pasahero mula May 5 hanggang ngayong araw, May 13. Mga kaabante, yan po muna mga pinakauling kaganapan ngayong 2025 midterm elections. Abangan po ninyo mga susunod pang updates sa aming pagbabalik. Dahil oras-oras po tayong maglalahad ng mga umaabanteng balita ngayong halalan. Ako po si Kim Mangunay para sa election coverage ng Your Voice 2025 elections. Abante. Radyo Balita. Ngayon.